po sa lahat. Purihin po ating Panginoon, salamat sa umagang na ito na tayo po ay ginising ng Panginoon na may panibagong pag-asa, pagkakataon na makapagpuri, makapagsamba sa Kanya. Sa umagang ito po ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong devotion ngayong umaga po ay magmumula sa Door of Faith, Kaohsiung, Taiwan, sa pangunguna po ng ating pong pastoran ni Belisa at Pastor Gina Yen. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po muli po ay magpapaumpisa po sa pagkaawitan sa umagang ito bago po sa salita ng Diyos. Tayo po yung awit. Awilin po natin. I just want to praise you. You
kailangan po namin kayo sa buhay na ito. Hallelujah. Salamat po Diyos sa inyo po dakilang pag-ibig, kahabagan po sa lahat po ng mga tao. Panginoon, muli o Diyos, kami Panginoon ay nagpapasalamat dahil kayo po o Diyos ang gumising sa amin at nagturo na sa buhay na ito Diyos na kailangan po namin na makapagpatuloy, manatili po sa inyo. Salamat po o Diyos. Salamat po Diyos. Samahan po kami sa walang ito na yung banal na Espiritu. Kayo po ang manguna, magkontrol o Diyos sa kagawain na ito. Salamat po Diyos sa inyong mula tumapuri, parangal, pagdakilat, pagsamba. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa Panginoon. Muli po, ang ating pong gawain ay magmumula po dito sa Door of Faith, Taiwan, Kaohsiung. At tayo na po ay magpapaumpisa na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangunahan po tayo ng ating pong kapatid, si Brother John Coronan. Purin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat. Higit sa lahat, ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa magang ito at patuloy na way ng Panginoon ay sumama sa atin at maghayag ng kanyang mga salita pang tayo makapag-aral. Sige po, bago po tayo pumunta sa ating pag-aaral ng kanyang salita, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin kayo, Ama. Dakilain kayo, Lord. Ama, sa inyong papuri, pasalamat at pagsamba, Lord God. Dinadakila namin ang dakilang pangalan ng Lord. Ama, patuloy nga po Panginoon ngayong umaga. Kami lumalapit nagpapakumbaba, Lord God, na patuloy na kami pakalimisan. Patuloy na kami patawarin sa aming mga kasalanan, Lord God. Maghari kayo Panginoon sa aming buhay, dahil wala kami magagawa, Ama, kung wala kayo, Lord. Ama, ngayong umaga, dinadalain namin na samahan niyo kami Panginoon sa pag-aaral ng salita. At patuloy nga po Panginoon na kayo po Panginoon ang pahayag sa amin, Lord God. Patuloy na bigyan niyo kami ng karunungan, kaunawaan sa pag-aaral ng mga salita at patuloy na may pasamuhay namin sa bawat buhay namin, Lord. Tulungan niyo rin po ako na yung lingkod na ginamit ngayong umaga, patuloy niyo samahan at patuloy niyo Panginoon na pangunahan, Lord God. Dahil wala po akong magagawa, Ama, kung wala ang pagsama niyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maunawaan ito at patuloy ng Panginoon na samahan niyo kami hanggang matapos ang pag-aaral na ito, God. So inyo na binabalik ang papuri, pasalamat, pagsamba, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, ngayong umaga po ay tayo po mag-aaral ng kanyang salita sa aklat po ng pagbukasan po tayo sa kanyang aklat ng Mateo chapter 11 verse 28. Ang gamit ko po ay ang salin po ay ang salita ng Diyos. Ito yung mensahe ng Panginoon ngayong umaga at marahil ay itong verse na to ay hindi na po bago o kumbaga lagi na nating naririnig kahit saan man anong gawain ng Panginoon ay mostly parang kumbaga kahit bata ay alam niya na to. At ngayong umaga ay yung mensahe ng Panginoon na pinagkatiwala niya sa akin na aking sabihin ay sabi niya dito sa aklat ng Mateo chapter 11 verse 28. Samahan niyo po ako. Sabi niya dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At kung tuloy tayo ng doon sa 29, sabi niya, sundin niyo ang mga utos ko at matututo kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob, makapagpapahinga kayo. Amen. At ngayong umaga ay nung nakaraan nga habang sinabihan ako na magsalita ay binuklat yung aklat ng itong aklat ng Panginoon na dito ako dinala ng Panginoon.
sabi niya dito na lumapit kayo sa akin, kayo't lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahinga. Kung sa buhay ko po ay bilang isang magulang, meron akong dalawang anak, ay walang ugay. Ito ang binigay ng Panginoon kasi nakikita niya sa buhay ko na talagang may pasanin, may kabigatan ako bilang isang magulang sa aking mga anak. At dito ay pinapaunawa ng Panginoon sa atin na ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kung titignan niyo tong verse na to, ay hindi lang yung pagbinasa niyo na lumapit kayo sa akin, kundi kung doon sa pagbabasa ko na sinasabi ng Panginoon dito na lumapit kayo sa akin, ay ito isang pribilehiyo na sa ating mga mananampalataya, dahil masasabi kong pribilehiyo dahil ito isang paanyaya, isang imbitasyon ng dakila, ng makapangyarihan sa lahat. Kung tingnan natin na kung dito sa mundong ito ay napakapalad ng tao pag yung makamayan niya isang pinakamataas, sabihin na lang natin na presidente natin sa Pilipinas, o kaya pinakamayaman sa buong mundo. Di ba marami yung, kung sabihin na natin yung presidente, marami yung taong naghangad na sa ngayon na yung makasalamuhan nila yung presidente, makamayan nila, o kaya makapagpa-picture. Pero bilang tayo naman nananampalataya ay tayo yung talagang mas mapalad. Amen? Dahil yung mismong nag-aanyaya sa atin, o yung nag-iimbitasyon sa atin ay hindi lang isa sa presidente, hindi lang yung pang dito lang, hindi siya yung hari ng mga hari. Siya yung Panginoon ng Panginoon. Kaya napakapalad natin na mga mananampalataya na nagtitiwala sa Diyos, na meron tayong Diyos o meron tayong Ama na yung pwedeng malalapitan at yung nagmamalasakit sa atin. Kung tutusin nga, ay alam natin na ang bawat isa sa atin ay may mga kabigatan, kahinaan sa ating buhay. Hindi po natin may pagkakait yun dahil hindi po natin may tatago, may tatanggi sa sarili natin na meron talaga tayong mga pinagdadaanan. Pero yun yung sabi ng Panginoon na lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at bibigyan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kapahingahan ito na binibigay ng Panginoon ay hindi tulad ng kapahingahan o kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Bagkus hindi lang yung kung tulad natin sa trabaho na pag masakit ang katawan natin ay pwede nating ipahinga, tapos kinabukasan ay magkakaroon na tayo ng lakas. Ngunit dito ay hindi lang sa pang-physical na katawan ang sinasabi dito, pagkus ang lahat ng yung kabigatan o kahirapan natin, na lalo na ang ating tawag dito, yung pag-iisip. Sa ating pag-iisip na mahalaga yung kapahingahan at yung kapayapaan ng ating pag-iisip. At wag po tayong wag po nating hayaan na hindi natin ipagkatiwala sa Panginoon yung mga bigat o hirap na ating pasanin. Bagkus dahil ang Panginoon ay tunay na nagmamalasakit. Amen. Sabi nga dun sa aklat ng unang Pedro, chapter 5 verse 7, sabi niya, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan niyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Amen. Ganun po magmalasakit ang Panginoon. Yung lahat ng ating mga kabalisahan ay ipagkatiwala natin sa Panginoon. Yun yung gusto ng Panginoon. Habang lumalapit tayo sa Panginoon,
magkaroon tayo ng pagtitiwala. Yung, kumbaga sa isang bagay na, yung ipagkatiwala mo yung isang bagay sa tao, ganun din sa Panginoon. Kung ano yung mga alalahanin natin o kabalisahan nyo, ay pagkatiwala natin sa Panginoon. Dahil siya lang naman ang bilang isang mananampalataya, siya lang ang talagang makakatulong sa atin. Ano man yan, ano mang kabalisahan, ano mang bigat ng ating dinaranas ay pinagdadaanan, ay ang Panginoon ay nandyan lagi. Hindi siya yung minsan kasi sa atin mga sakalang tayo lumalapit sa Panginoon. Pag yung meron tayong kailangan, meron tayong mga pagsubok na parang napakahirap na mga pagsubok na hindi natin kayang pagdaan, sakalang tayo doon lumalapit sa Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon dapat ay yung ipagkatiwala natin yung ating kabalisahan. Isa pa ay may sinasabi pa doon sa aklat ng Salmo chapter 37 verse 5. Sabi niya dito, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang buong buhay mo. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. Amen. Ayun po na ipagkatiwala mo sa iyo ang buong buhay mo. Ibig sabihin na hindi lang yung pag lumapit tayo sa Panginoon ay yung ipagkakatiwala lang natin ay yung mga pinagdadaanan natin, yung mga kabalisahan, alalahanin. Pagkus yung buong buhay natin, yun yung gusto ng Panginoon yung ilapit natin na yung ating alalahanin na kasama tayo. Amen. Kasama tayo doon sa paglapit sa Panginoon. Dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Ganun magmalasakit ang Panginoon sa buhay natin dahil tayo ay Kanyang mga anak. Kung papansinin nyo ang ating tema na nung nakaraan na nagsalita si Pastor Jan, doon sa illustration niya na doon sa team natin itong taon na Matthew chapter 21 verse 13. Na kung makikita niyo doon sa verse 12, mababasa niyo doon na ang Panginoong Hesus ay pumunta doon sa templo, sa bahay ng kanyang ama, na lahat ng mga nagtitinda kasi doon, nagpapalit kalakal, at nagtitinda ng kung ano-ano na hindi naman dapat karapat-dapat na magtinda sila doon dahil yun ang templo ng Diyos, ay na galit ang Panginoon doon sa mga tao, doon sa mga ginagawa nila, hindi pala doon sa mga tao, doon sa mga ginagawa nila, nagalit ang Panginoon doon sa mga ginagawa nila dahil parang binaboy nila yung templo ng Panginoon. Ganun magmalasakit ang Panginoon sa templo ng Diyos. At ganun din tayo bilang templo ng Panginoon, ganun nagmamalasakit ang Panginoong Hesus sa atin. Dahil kung titignan natin na yung doon sa illustration na yun ay gusto ng Panginoon ay malinis tayo. Diba? Ayaw niya na may dungis o may anumang kasalanan sa ating buhay. Kaya gusto niya na yung templo niya ay malinis. Ganun din sa ating na malinis na para sa ganun ay makalapit tayo ng maayos at makatagpo natin ang presensya ng Panginoon. Ganun din yung walang pagkakaiba dun sa mga alalahanin at mga kabigatan ng ating buhay. Kasi isa yun yung dahilan na yung bigat, pag yung punong-puno tayo ng kabigatan, punong-puno tayo ng alalahanin, talagang hindi tayo makakapag-focus sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya gusto ng Diyos ay yung kaya nga nakikita niya sa ating mga manampalataya na may bigat sa ating mga puso. Gusto niyang kunin yun, tanggalin yun lahat upang sa ganun ay makapag-focus tayo sa paglilingkod sa Panginoon, makapagpatuloy tayo. Dahil napakahirap talaga kahit pa sabihin mo,
hindi ko na maangguan na lahat tayo nagdaan ng diba? Kaya minsan ay nagkakaroon tayo ng katitisuran sa sarili kasi minsan pag yung may mga alalahanin tayo, isang dahilan yun dahil upang hindi tayo makapagpatuloy. Diba? Isang dahilan yun upang hindi tayo makapagpuri sa Panginoon, makapaglingkod. Dahil dun sa mga alalahanin na yun, yung mga bigatin na yun na dinadala natin, ay hindi natin, kung hindi natin ipagkatiwala o ilapit sa Panginoon yung mga alalahanin na yun, talagang hindi ka makapag-focus sa paglilingkod eh. Kasi yun lang yung nasa isip mo eh, na pupunta ka sa church. O kahit pa sabihin mo makakapunta ka sa church na kung yung alalahanin mo na nandun pa rin, na nasa iyo pa rin na hindi mo ibinibigay sa Panginoon, talagang walang saysa yung pagpunta mo doon, no? Na yung isip mo nakatuon din naman doon sa mga alalahanin at bigat na ng puso natin. Kaya gusto ng Panginoon ay ilapit natin sa Kanya. Ako nga ay mas araw-araw talagang ipinagkakatiwala ko sa Panginoon yung alalahanin ko dahil napakahirap. Dahil yun nga na kinikwento ko lagi dito sa church na to, na yung problema ko talaga yung bunso kong anak talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi yun nga malayo ako. Wala talaga akong magagawa. Tanging pinagkakatiwala ko lang sa Diyos yung mga alalahanin na yun na lagi kong sinasabi sa Panginoon na Panginoon, kailan kaya parang yung magbabago yung pero sabi ko sa isip ko na alam ko na may layunin kayo kung bakit nangyayari yung ganun sa aking anak. Kaya sa Kanya ko lang pinagkakatiwala talaga na hindi ako humihinto na manalangin, humihinto na yung alalahanin na yun na problema ko ay ibinigay ko na sa Panginoon. Hayaan ko ng Panginoon kung ano yung gagawin niya. Dahil alam naman natin na ang Panginoon ay alam na lahat ng ginagawa niya. Doon sa meron pang basahin dito sa aklat ng Filipos chapter 4 verse 6, sabi niya dito, Filipos chapter 4 verse 6, sabi niya dito na huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso niyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapaan nito ay hindi kayang unawain ng tao. Amen. So, pag ipinagkatiwala natin sa Panginoon yung ating mga alalahanin, yung mga bagay na ating nagpapahirap sa ating paglilingkod, yung mga struggle natin na siyang nagbibigay, na kaya hindi tayo nakakapagpatuloy, ay sabi niya doon na ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin. So, ilapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Kanya. Dahil doon lang naman tayo, yun yung pinaka-way na komunikasyon natin lang sa Panginoon. Kahit pa sabihin mong nandyan yung mga magulang mo, mga kapatid mo, andyan lang sila upang suporta. Pero hindi natin masasabi na buo na matutulungan tayo. Simula nung nakakilala na ako sa Panginoon talaga ay yung focus talaga ng pagtitiwala ko ay naniniwala ako sa mga magulang ko, pero hindi ganoon yung parang yung talaga yung paniniwala ko talaga na makakatulong lang talaga sa akin ay yung dakila, yung walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya hanggang ngayon, simula nung nasa norte pa ako, basta nung nakilala, marami rin akong mga pinagdaan ng problema. Bago ako talagang yun yung nagpalakas sa akin ay ang Panginoon Jesus, yung parang
binigyan niya muli ako ng pag-asa. Yun yung pag-asa na hanggang ngayon ay dala-dala ko. Na yung parang simula nung nakabangon muli ako, yun yung pag-asa na nagbibigay sa akin ng katatagan, ng lakas ng aking pananampalataya. Yung tatag ng aking pananampalataya na tuwing may mga pinagdadaanan ako na mga bagay na siyang nagpapalayo o nagiging struggle ko sa aking paglilingkod ay binibigay ko sa Panginoon. Ngayon na maraming struggle na pinagdaanan hanggang ngayon pa rin. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos ay talagang sa Kanya lang ako lumalapit. Alam, hindi lahat ng aking problema alalahanin ay alam ng magulang ko o mga kapatid ko, kundi lahat lang na nakakaalam sa problema ko ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya tayo mga kapatid ay ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Hindi po siya yung kung hindi tayo tapat sa Kanya, ay ang Panginoon ay nananatiling tapat magpakailanman. Andun yung talagang hindi natin maipaliwanag yung pag-ibig ng Diyos na alam mo yan, yung kahit paulit-ulit nating sakta ng Panginoon, andun siya yung handang yakapin ka, handang makinig sa iyo, magandang yung mabilis siyang lapitan na Diyos. Kaya, alam nyo, sa akin, sa buhay ko, napakapalad ko dahil nakilala ko ang Diyos. Nakilala ko ang Panginoon na siya yung aking tagapagligtas. Oo, nung kabataan ko talagang marami akong napariwara ako. Doon talaga na hindi talaga ako pinabayaan ng Panginoon. Kaya yung panalangin ko ngayon ay yung nakikita ko dati, yung sarili ko noon na parang nakikita ko ay kung ganun man yung mangyari sa aking anak na hindi pa man siya ilubusan na binabago ng Panginoon. Alam ko na darating yung panahon ay ibibigay na yun sa aking anak. Kaya sabi ko, Panginoon, magpapatuloy ako at maglilingkod sa inyo. At patuloy na umaasa dahil alam ko na yung pag-asa ko ay nasa Kanya lang. Kaya mga kapatid, salamat sa Kanyang mensahe ngayong umaga. Alam natin na marami tayong pinagdadaanan o alalahanin. Naway hindi maging hadlang ang mga alalahanin na yon o kaya alalahanin o ano man yung bigat na pinagdaraanan natin ngayon ay huwag po tayong mahiya dahil siya yung Ama natin, ang Panginoong Yesus. Siya yung dakila na siyang laging nandyan upang tayo'y hagkan at tayo bigyan ng kapayapaan. Kaya sa ngayon talagang habang yung palapit ng pagdating niya ay napapansin ko rin na marami talaga tayong mga pagsubok na pinagdadaanan at hindi yun hadlang upang hindi tayo makalapit sa Kanyang presensya at makapagpuri. Kaya maraming salamat sa Panginoon at yun lang po ang Kanyang mensahe ngayong umaga. Naway ang bawat isa ay patuloy na samahan ng Panginoon at patuloy na gabayan tayo ng Panginoon sa ating mga pinagdadaanan. Kaya tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus, O Lord God. Purihin kayo, Ama. Hallelujah, Jesus, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa inyong biyaya, O Lord God. Salamat din po, Panginoon, sa inyong mensahe ngayong umaga, O Lord. Ama, patuloy nga po, Panginoon, na samahan niyo kami, Panginoon. Hindi po lingid sa amin na yung nandito kami sa mundo ay marami kaming dinaranas, O God.
na siyang dahilan. Minsan na hindi kami nakakapagpatuloy, O Lord God. Tulungan niyo kami, Panginoon, at ipinagkakatiwala namin yung mga alalahanin, Panginoon, at yung nagpapahirap, Panginoon, sa aming buhay, O God, upang sa ganun, Panginoon, ay makapagpatuloy kami, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, O Lord God. Dahil napakabuti niyo po, Panginoon, at tapat kayo sa amin, O Lord God. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging malakas at maging matatag, O Lord God. At patuloy mo po, Panginoon, na ngayong umaga, dinadalangin namin ang mga gawain, O Lord God. Simula sa buong Taiwan, O God, ang gawain niyo po, Panginoon, na pinagkakatiwala namin, O God. Ano mang gagawin namin ay patuloy po, Panginoon, na ipinagkakatiwala namin, O God. Ngayong umaga, patuloy po, Panginoon, na inaangkinan namin ang katagumpayan, O Lord God. Maraming salamat, Ama, O Lord God, sa inyo namin binabalik ang papuri, pasasalamat at pagsamba at sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tapos na po ang ating morning devotion. Salamat sa Panginoon.